Gagawin bandaan to? Papunta ron. Eh, binenta nila to. Oo nga. Pero may ari. Hindi, ito. Daan yan. Ito, para pala yan. Ay, yung sa loto na naman. Hindi. Yung sa loto tama ka. Oh, ito eh. Ito eh, di ba? 24? 24 to, di ba? Oo. Kasi, kailangan natin i-sacrifice dahil importante sa mga loto eh. Sa phase 2. Eh, paano to? Dalawa imumove mo. Isa lang. Eh, maghihiwalay lote niya. Dalawa yung loto niya. Dalawa lote niya eh. Ano mo na lang natin yung dalawa? Yung dalawa. Saan mo kaya imumove? Ay, bilhin siya kung saan niya gusto. Maganda, makapunta sa side ko. Nasa Norway yun eh. Nasa Norway. Ikaw lang nga Ako yung ano niya eh. Ikaw ang pipili. Eh sir, ano ba yan? Susuruin nyo na yan? Kasi alagyan natin ang daan yan palayo eh. Pataas. Puno ng property. Kaya nga, oo. Tapos pagka may budget na, lalagyan ng marble mo. Ayan, mga kabokals. So, ayun na yung back ko. Ito nyo ba? Ayan na, huhukay na doon. Inaayos na yung daanan papunta ron sa taas. Ayan. Ayan nga po kasi yung phase 2 na bubuksan nila, another 8 hectares na ibebenta nila. Nilabas ko muna yung kambing, sinuga ako sa labas. Kasi nagmumuhon sila. At ayun na pala mga kabukas, kalsada, ayun na, minarkingan na, may lubid na. Ayan. Ayun yung back ko. Naghuhukay na ron. Diretsuhan na pala yan. Ilalabas na kalsada kasi yan eh. Yan, yun dyan, kalsada na yan. And then nilabas ko muna yung mga kambing kasi nandito yung GPS nila. Ayan yung aparato nila. Hindi daw po pwede magalaw yan, baka mabangga ng kambing. Kaya hindi mo na natin sinuga. Inilabas natin, tinali natin dito sa may labas. Sila goal syempre dito lang. Kasi confine ko na nga. Kaya may mga kliyente. Ayan ating mga kambing. Andun yung isa, yung native. Ayan, nandun yung isa. Then ito yung mga babae natin. Tinali ko lang muna. Ganyan lang muna ang gagawin ko. Habang nakiusap naman kayo sila na ilagay mo na yung aparato nila doon. Kasi marami ding kambing kasi na nakagala sa paligid. Baka nga magalaw yung aparato nila. Masisira pala yung GPS pagka ganun. Dami nagtitripping mga kabokals. Ayan o. Pupunta sila ang phase 2. Ayan. So yun nga po, update na rin po pala dun sa lote ni Sir Jun na ayun yung tinamaan ng nilalakaran nila yun kasi yun nga po yung kalsada papuntang phase 2. Ayan, unfortunately nag-back out na po si Sir Jun. Pinapakompute na lang po yung mga nahulog niya and ibabalik na lang po sa kanya. So yun, hindi na siya nakipag-argue or hindi na siya ang tawag dito. Ayan, so yun, ayaw na rin siguro ma-stress ng tao kaya binack-out na lang niya. And yun, again, isolated case po pero dapat hindi nangyari. Yun nga, sana ang panawagan ko lang kay Sir Eman, wag na lang sana maulit yung mga ganung pagkakataon. Dapat sana napagplanuhan mabuti na bago sana ibenta yung mga lote ay sinigurado nila na wala sanang tatamaan sa mga future plans nila. Planning, sana proper planning para hindi po mangyari or maulit po yung mga ganitong pangyayari. Kasi sayang naman yung tao nagplano na. Ang instruction nga po niya sa akin, pinababakuran na sana yung lote na yon. At plano rin yung taniman ng mga dwarf coconut sana. Yan. So alam niyo yun, nagplano na. Kaya lang nagbago dahil sa hindi naman niya kasalanan. Nagbabayad naman siya ng monthly amortization niya and then all of a sudden magkakaroon ng problema. So yun, ang panawagan ko lang Sir Eman. Yan sir, kung nanonood kayo, sana wag na lang maulit yung ganyan. Proper planning sir. Tayo dapat dito, professional tayo kasi we are dealing with professional people here. So sana wag na maulit.
Ayun po, pero ayan, sa mga nagnanais pong mag-avail sa phase 2, ayan po, ayan, may mga nagtitripping ang tiyatsaga, oh. Oh. Kahit nagkakadulas-dulas na, oh, ayan, akit pa rin sila ron. Ayan, phase 2 po, 8 hectares po, ayan, 8 hektarya, kabubukas lang, mainitin pa, parang pandesal lang. Same price po, dun sa, dito sa phase 1, 2,300 per square meter, minimum cut 100 square meter, 5 years to pay, deposit per 100 square meter ay 40,000. For more details, ano po kayo, chat lang po kayo or PM lang po kayo sa aking Facebook page, Kabocas Farmer. Yan, Facebook page po natin, Kabocas Farmer din. Yan, sa lahat po ng viewers ko, subscriber ko, na nagnanais po mag-invest dito sa phase 2, another 8 hectares. Yan, PM lang po sa Kabocas Farmer Facebook page. Again, ang muli ko panawagan sa aking mga subscriber, lilinawin ko po sa lahat po ng subscriber ni Kabocas Farmer, subscriber viewer po na mag-avail po ng hulugan lupa dito sa San Rafael, Bulacan. Kapag hindi po kayo sa akin nakapag-coordinate, hindi po ako makikialam, kung meron po kayong request or problema sa inyong nakuhang lote, doon po kayo sa agent na kinausap nyo makipag-coordinate. Ang pakikialaman ko lang po ay yung pong dumaan po sa akin, nakipag-coordinate po sa akin. Ayan, maraming salamat po. Ayan po, phase 2. Ito po ang kalsada. Ayan na, minarking nga na nila. Macadam Road na po yan, tatagos po yun dun sa labasan. And ito nga po yung ating area. Ito ang ating mga kambing. Hello Paloma. Hello Snow. Yan. Ayan mga kabokos, may bisita tayo. Yung aking kapitbahay na si Bill at si Irene. Kasama niya yung kapatid ni Irene. Ano pangalan mo? Ian. Ayan. So namasya sila. Ngayon, first time makatungtong dito sa ating goat house. Nanonood lang dati, ngayon nandito na. So pinakit ko dito sa goat house para makita nila yung magandang view. Yan, kasi nga off limits tayo sa baboy. Dito ko sa kambing pinakyat. Para at least dito tayo nagdaan sa sa lote ni Sir John, diyan tayo nagdaan. Ayan. Ayos ba, pre? Ayos. Ayan, nag-enjoy sila. First time makapunta rito mga kabokals. Hello mga kabokals. Yan, gabi na. Maulan, malakas ang ulan mga kabokals. Pero ito, tinatapos ko itong ating ito po yung battery cage na nabili natin kay Sir John Martires from Guadalupe, Makati. Ayan. Ang problema kasi mga kabokals, tignan mo may mga mga kabokals, may mga sira. Kasi ito ang alam ko second hand ito sa second hand po ito sa mga farm na nakuha niya, kaya may mga tama po na kailangan natin i-repair. Ayan So ginagawa ko ay itinatali ko ng ito mga ganito, tinatali ko ng alambre para mabuo uli. Ang problema lang naman mga kabukals, yung dulo-dulo. Yung dito sa gitna, okay naman. Pero hanggang dito pala. Ayan. So ito, pagka na natin to, na talian na natin lahat, so pwede ko nang isalpak doon sa sa frame niya, yung sa paa niya, sa paa. Tatlo ito mga kabokals, plus yung binigay ni Sir Danny na 2, so 5. So hopefully ay mailagay natin lahat yung ating mga dito brown. Grabe, lumalakas ang ulan mga kabokals. Lumalakas ang ulan, si Chloe, pinakawalan namin. Ayan. Mag-alas 8 pa lang mga kabokals. Buti nila meron tayong lubog. Ayan. Kaya mag-lubog tayo mga kabokals. Kaya nakapagtatrabaho tayo, sa kami kuryente na tayo. Ayan. Maliwanag na. Maliwanag na ang buhay. Hindi talagang ang dami natin dapat gawin. Ang daming dapat ayusin pa.
Pero yan, kakayanin natin yan. Kasi ito ang gusto natin gawin. Kailangan ko na kasi ma-battery cage yung mga Deca Brown para makapag-produce na tayo ng brown eggs. Bago lang, no? Naka. Pati yung kubo ay basa. Nandun pa naman yung ating brand new shiny grass cutter. Ano hindi nababasa? Hindi ako makapunta na wala akong payo. Pero okay naman sa tingin ko. Hindi naman masyado nababasa. Ayan, so bukas mga kabukas, update ko kayo. Hopefully matapos ko ito ngayon. And then maiano na natin, maisalpak na natin sa frame o sa paa. Yan, grabe. Sa ulan. Ito lang si Beauty ay safety sa kanyang hawla. Si Bella, andun sa kubo. Hindi ko alam kung nababasa na si Bella. Hindi ako makapunta ron eh. Parang ano naman, hindi pa naman basa yung mga upuan. Pero yung labas ng kubo, yan o, basang-basa na. Yung motor natin, basang-basa na. Hindi ko pa pala nalalak yung gate eh. Yan yung ating mga manok. Sigurado basa rin yan. Ayun yung hapunan nila sa gilid eh. Maanggi. Lakas o anggi mga kabukan. Yun na lang, meron tayong kuryente. Yan. Basta yung table oh. Yung ano namin oh. Anggi yan, anggi. Kasi yung hangin galing dito. Beauty! Hindi ko nababasa, beauty ko ha? Hindi ko nababasa. Nalagyan ako ng tabing. Siyempre, special yan eh. Special ka ba? Ha? Hindi ka mo na pwede makawala. Diyan ka lang. Hindi ko pinapakawalan kasi si Chloe nasa labas. Ano kasi si Chloe? Yun nga, siya, unpredictable siya mga kabukals eh. Baka makagat ka si Beauty. Tsaga-tsaga lang. Pero ba't kaya napakalas ang ulan? Thunderstorm lang yata ito. Kasi kanina mainit eh. Nakapag-demo pa nga ako ng di ba kanina? Nakapag-demo pa ako ng grass cutter natin yun, no? Diyan ako nag-demo mga kabukas eh. Ang ganda pa ng panahon kanina eh. Sabay biglang ulan ng galit ng malakas. Ayan. So tapusin ko na muna to. Ayan. Para hopefully bukas ay may salpak na natin. Ayan, good morning mga kabukals. So after 2 days natapos ko ding ayusin yung additional na battery cages natin. Ito. Ayos na po yan. Ayan. So napagtatalian na natin. Yung naman yan, yung talas naman yan nasa labas. Ito yung mga Ayan. So nabuo na uli natin. Bali tatlong galvanize. Ito yung isa. And then ito yung binigay nila Sir Danny, yung dalawang green na yan. So ngayon, kasama itong frame, bobombahin natin ang power spray. Gagamit tayo ng isang balding tubig na nilagyan ng Sonrox. Ayan. So Sonrox natin. Sanitize and then bilad sa araw. And then set up. Ayan.
Mga kabukal. Ang bango pala ng sunrock na yun. Violet. Hindi, ano to, ibibilad natin sa araw. Yung sakto maaraw, mga kabukal. Oh, ang galing. Yan. Shoutout kay Sir Danny at kay Ma'am Dinah. At ito may nagagamit tayo, power spray. And then yung dalawang cage nga po na kulay green ay galing sa kanila. Yan. Sir, maraming salamat, Sir Danny and Sir Ma'am Dinah. Maraming salamat po. And shoutout din kay Sir June Marquez. Yan yung napagbilan natin ng tatlong galvanized na cage. Yan, Sir June Marquez. Busin ko na ito, isang balde para sa kanila. Tapos, bibilad lang natin ng konti. And then, pwede na mag-setup. Pero ganda ng araw mga kabokals. Oh. Pero talo yan dito mga kabokals. Oh. Walang sinabi yan. Ayan. Pati yung mga bracket. Ayan natin. Ang galing. Napapadali ating trabaho mga kabokas sa tulong ng ating mga subscriber na nagmamahal sa atin at wala ng tubig. Kulay. Yan, bus na ang tubig. So, isang balde mga kabokas, nalinisan natin lahat. Oh. Ang galing. Ayan. So, ito mga kabokas, dito ko na lang muna tatapusin. Separate vlog na lang po yung pagsisetup natin. Pero ito nga, meron po tayong itong galvanized cage kasi 36 po ang may lalagay dito, 36 hands. Plus itong binigay nila Sir Danny na dalawa, tatlo isang butas, 1, 2, 3, 4, may 4 na butas, bali walang butas. So 3 times 8, yung po may lalagay natin dyan. Yan, makikita nyo mga kabokals, ilalagay na natin na halos lahat yung ating mga decal brown sa battery cage and then magtitira na lang tayo ng mga pang breeding materials natin. Yan, and then hahatiin natin itong ating chicken coop. Yung isa para sa battery cage, laying area. And then yung isa gagawin nating breeding area. Sa kanila pa rin. Para sa decal brown pa rin. Ayan. So makikita nyo. Unti-unti. Unti-unti lang mga kabukas sa ating pag-usad. Pero ito nga, kaya inuna ko muna ito. Yung ating battery cage para makapag-produce na tayo ng mga brown eggs. Naka-layer feeds na sila ngayon. At egg booster na sila plus vitamins. So siguro hopefully by end of January kasi lumalaglag na yung mga puwet nila eh. Hopefully by end of January makapag-produce na tayo ng mga brown eggs. And then sabay na rin po yung ating breeding. Yan. So yun. Maraming salamat mga kabokals sa iyong patuloy na suporta sa lahat ng mga solid kabokals at mga solid viewers ko. Maraming salamat po.
And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat po. And syempre thank you rin po kila Sir Danny and kay Ma'am Dinah and kay Sir June Martires. Ayan. Bago tayo magtapos, ayan, meron lang po kong panawagan kila Sir Eman. Attention or shoutout Sir Eman Barrientos and company. Ayan, nabanggit ko nga po do sa early part ng video natin na si Sir Jun po, yung isa nating subscriber na kumuha po ng lote dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. 2 lote po. Ay tinamaan po yung kanyang lote doon sa daanan ng papuntang phase 2. Kasi nga, inopen na po nila yung phase 2. Kuha ng puno na po dito sa phase 1. Another 8 hectares po na inopen nila phase 2. Unfortunately, sinacrifice po nila yung lote ni Sir Jun kahit po naibenta nila kay Sir Jun, may kontrata sila, nagbabayad si Sir Jun ng monthly niya, kinakailangan po nilang bawiin para po mag-giveaway doon sa daanan. Okay, ngayon, gusto ko lang pong para di malaman po nila Sir Eman yung nararamdaman po ng isa po nating subscriber and kayo din po ng mga subscriber natin. Very disappointed po yung ating subscriber na si Sir Jun. Very disappointed po. Talagang na-stress po siya. Na-stress po siya sa pangyayari kasi nga may mga plano na siya eh. Nagbabayad naman siya. May kontrata sila. So, at the back of his head, kahit pumayag po siya, syempre nagtatanong siya, bakit ganun? Bakit binawi pa sa akin? May kontrata kami. Bakit ganon, may plano na ako. So, naiintindihan ko yung nararamdaman niya. So, ang panawagan ko lang kala Sir Raymond, wag na pong pahirapan yung tao kasi nag-back out na nga po eh. Para po umiwas na lang po siya sa stress, umiwas na lang po siya sa problema. Siya na po yung nag-giveaway kahit may kontrata kayo. So, ang panawagan ko lang kala Sir Raymond kasi Saturday, Sunday po, inihintay namin yung computation ng refund ni Sir June. Naka-monitor po ako sa GC nyo, Sir Eman, sa group chat nyo nila Sir June. Wala po ako nakakitang nagre-respond doon sa request niya na computation. So please naman sir, huwag na pong pahirapan yung tao. Ibigay nyo po yung computation, ibigay nyo na po yung pera ng tao para po ma-relieve na rin po siya sa stress na kanyang pinagdadaanan na kayo po ang dahilan. Ayan, magiging po ako, straightforward po ako. Dahil hindi naman po kasalanan ni Sir June. Hindi nyo po napagplanuhan mabuti, kaya kinakailangan nyo pong bawiin yung kanyang lote. So, the least you can do, sir, is sinasabi nyo nga na VIP siya, priority siya, VIP. Very important person. So, sana po ipakita nyo po yung pagka-VIP niya. Ibigay nyo na yung competition, ibigay nyo na yung pera niya para matapos na. Yan, maraming salamat po. So, yan lang po panawagan ko ha. Yan, sir, may pasensya na. Kasi ako, personally disappointed po ako sa nangyari dahil halatang-halata pong hindi natin napagplanuhan. Pero yun nga po, napakabait po ng subscriber ko, si Sir June. Kahit po sobrang disappointed siya, ay nag-giveaway na siya. So, yun na lang po magagawa natin, sir. Ibigay nyo na po yung nararapat na para sa kanya para po matapos na ang kanyang agony. Hindi, ang kanyang stress para okay na. Ayan, so maraming salamat. So sa lahat po ng solid kabokals, maraming salamat po again. So muli, ito ang inyong kabokals farmer. Nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos. At siguradong ulan ng ating amazing na buhay. Bye-bye!